Praise God! Isang pinagpalang hapon po. Rhythms of Grace na naman. Glory to God. At tayo pinagpala ng Diyos. Tayo sama-samang pagpupuri, magpapasalamat sa nag-iisang Diyos na pinagmumulan ang lahat ng mabubuting bagay. Ngayong hapon, mga kapatid, na makasama natin sa sanctuary, inimbitahan po namin na sumamba sa nag-iisang Diyos at sa mga nasa online. Kayo po'y pinagpala ng ating Panginoon, for we are a new creation. Amen. Creation. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand, and I will praise you, Lord. I will praise you, Lord, and I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a likeness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand, and I will praise you, Lord, 'cause I will praise you, Lord, and I will sing all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand, and I will praise you, Lord, and I will praise you, Lord, and I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a likeness in my spirit. Here in the grace of God I stand. In the grace. Here in the grace of God I stand. Here in the grace. Here in the grace of God I stand. Amen. Praise the Lord. Ang ating Panginoon ay karapat-dapat purihin at sambahin. Kaya lahat ng papuri ay sa ngalan ng ating Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso. Iyong nilinis kahirapan ko'y iyong batid. Tunay ng ika'y buhay, Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso. Iyong nilinis kahirapan ko'y iyong batid. Tunay ng ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuri. Ang lahat ay magpuri sa Diyos. Ating ibarili
malugod. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, dakila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, iyukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo! Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso'y iyong nilinis. Kahirapan ko'y iyong pag-ibig, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuri! Ang lahat ay magpuri sa Diyos, ating iparinig, papuring malugod. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, nagtila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, iyukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Ating iparinig. Ating iparinig, papuring malugod. Itaas ang tinig at siya'y papurihan, dakila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, iyukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Panginoon, lahat ng papuri ay tanging sa Kanya lamang. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay, karapat-dapat itaas, karapat-dapat luwalatiin, karapat-dapat dakilain, karapat-dapat siyang itaas sa lahat ng pagkakataon. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, atin siyang sambahin, atin siyang luwalatiin, itaas po natin ang Kanyang banal na pangalan. Dahil kamangha-mangha ang Kanyang ginawa sa ating buhay. Tayo'y Kanyang binago, binigyan ng bagong buhay, at pinagpala. Hallelujah. We give you the highest praise, Jesus.
sa aking daan. Kung iisipin ko lamang Sa kahapon ko, sa kahapon ko siyang gulang sa aking mga kailangan. higit siya. Higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagaling siya. Anong himala ako'y nag-iba. Kasalanan ko. Kasalanan ko ay pinanawan. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Binago niya Mula nang ako'y magpasya sa aking puso. sa aking puso'y pagaling. Pagaling siya. Himala ako'y nag-iba. Kasalanan ko. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan ko. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at Ako'y binago niya. Okay, buti ng Diyos at ako'y binago niya. Okay, buti ng Diyos at at ako'y binago niya. Kasalanan ko ay pinatawad. Salamat, Panginoon. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Minsan pa, kasalanan ko'y pinatawad niya. Kasalanan ko ay pinatawad. Pinatawad, ginawang anak niya Sa langit pumunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan, Kasalanan ko ay pinatawad. salamat, Panginoon. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Isa pa, kasalanan ko'y pinatawad ng Panginoon. Salamat, O Diyos. Kasalanan ko
Salamat, Panginoon, sa inyong kagandahang loob. Hayaan mo kami ay manahan sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan, sa panibagong buhay na inyong regalo sa amin. Salamat, O Diyos, dahil hindi man kami karapat-dapat nung una, pinaging dapat mo kami. Dahil sa kagandaang loob ng inyong anak na aming Panginoong Hesus, na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, kami ay bagong nilalang na, Panginoon. At hindi na kami luma. At ngayon, ikapamumuhay namin, Panginoon, ang inyong kagandaang loob mula sa mga oras na ito hanggang sa mga susunod. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God! Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes, pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9, 10 hanggang 11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin. You are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid, na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako, na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Isang pinagpalang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook at yung mga kasama natin sa sanctuary. Glory to God. Salamat sa buhay ng bawat isa. Tayo ay tunay na minamahal ng ating Diyos amang nasa langit. Magandang hapon po, Iayoven, at welcome sa gawain ng Panginoon, Rhythms of Grace na naman po. Amen. Kaya binabati natin yung mga nakasama natin kanina, si Ate Wendy sa vocal, si Kuya Noriel sa tech at sa lyrics, si
paring Laser naman sa bass guitars at sa vocals din. Kayo po ang aking minamahal na asawa, si Hipri sa drums. At si Papa Tani po ay nasa mission, nasa outreach program po sa Laguna. Praise God. Mga kapatid, kami po ay lugod na bumabati ng pinagpalang hapon sa bawat isa. Ngayon din kay Easy at kay Trixie. At alam natin yung pamilya ni paring Laser nanonood din, si May, si Iya, at si Amari. Yan, praise God. Si Sage. Lord, alam natin na blessed na tayo ng Panginoon kaya we are blessing each other. Yung presensya po ng bawat isa ay nagiging blessing sa bawat isa. Amen. Glory to God. Batiin natin mga nanonood online. Oh, by the way, yesterday nandun kami kay Pastor Jose dahil kay Pastor Joel sa JPC GMA. Tinutulungan namin sila. Kaagapay kami sa isang napakasaya at kapanapanabik na pagdiriwang ng 4th anniversary JPC GMA. Salamat po at pinagkatiwalaan nyo kami, Pastor Joel, dahil kasama nyo kami. Well, kami naman ni Pastor Joel, noon pa man, magkasama na kami niyan eh. Sila yung mga dancer, mga hip-hop dancer yan eh. Kasama nila Ate Wendy. And on Saturday, the 25th ng April, we are speaking blessings. Sasama po natin sa prayers ang katagumpayan. Actually, katagumpay na yan eh. Ano lang tayo eh, nakikibahagi lang tayo sa katagumpayan. Dahil mabuti ang ating Panginoon. Nandiyan kami, si Pastor Joel, sila Ate Ella, kasama namin yan kahapon. Ate Annalyn, Ate Ellie, Ate Shem, Ate Adi, yan, mga kasama namin yan doon. Salamat sa buhay ninyong lahat dahil kami kabahagi. At si Bishop Willie Lanes naman, ang aming Lolo Bishop, ang siyang magme-message sa araw ng Sabado. Sabado po gaganapin. Amen. Glory to God. At kanina naman po, ginamit po si Ma'am Nori sa CLC. Nanood kami ng online. Praise God. Pinagpala ang lahat, ang mga nagpapagamit na patuloy sa CLC, ang aming tatay, Pastor Noel, Pastora Michelle, aming nanay. Praise God. Dahil kayo pinagpapala sa bansang Canada, congratulations dahil lolo na po at lola sila dahil sa bagong baby ni Nikki, healthy baby girl. Amen. Congratulations Ate Nikki, Kuya Eli, you are blessed. At lahat na ng pangailangan ni baby ay tinugon na. Nilaan na ng Panginoon. Ngayon pa lamang. Amen. Dahil lang Diyos ay mabuti, siya ang pinagmumula ng lahat ng mabuti. Amen. Salamat sa Diyos. Yung mga nanonood online yan. DJ. Tama ba? JD. Yan. Hello. Kuya John Mel Morales, thank you for watching. Regards kay Ate Ging. Nasa Boracay pa ba kayo? Kita ko yung mga post mo sa Boracay. Okay. Tita Evelyn Tajaman, thank you for watching. God bless you dyan sa Las Piñas. Regards kay May at kay Gio. Di pa kami nakakadalaw pero gagawa ng time si Lord para sa atin. Amen. At syempre, yan. Si Pastor Alvaro, yes, speaking of CLC, Christ Life Church, mga kapatid natin dyan sa Alicia. Pastor Alvaro, Pastora Ate Donna, pinagpala kayo dyan. At patuloy na kayo'y nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Sinusupply ang pangangailangan para kay Mateo at kay Luke. At pinagpala tayo. Lahat tayo masaya. Kuya Joe Villa, thank you for watching. Regards. Sa mga taga-Baklaran. Noong Thursday, nandyan ako sa Bacoor. Ginamit ako ng Panginoon para magsalita. Wow, glory to God. Ano? At mga nag-message pa sa akin, si Ate Jean. Wow, salamat sa inyo, Ate Jean. At sa mga kapatid natin sa CLC, you are blessed. At nagagalak ako dyan sa Baclaran, mga bata, ay sa Bacoor.
Diyan sa may Sapote 5, Bacoor. Tuwang-tuwa kami diyan dahil maraming mga bata. Para akong sila Kuya Ching no, yung sa Batibot. Nakasausap ng mga bata. Para ako si Pong Pagong doon eh. Nakausap. Tinuturuan ko ng Bible yung mga bata. Pero may mga adult din. Marami ring adult. Parang 7 sila doon. Glory to God. Nagagala kami. Yan, si Ate Remy Lopez. Wow, congratulations sa healthy baby. Sa inyo ni Kuya Boy. Yan, sila Kuya Boy. Nandiyan, sila Kuya Mulong. Ate Flossie. Ate Alice. Yan. Mga nakasama ko nung Webes. Glory to God. Sister Pasita. Yan. Regards. Pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Pinagpapala tayo. At mahal tayo ng Panginoon. Kala nyo ba? Madalas lang tayo magtampo, madalas tayo magdamdam, pero ang Diyos, kailanman hindi natapos, hindi naubos ang kanyang pagpapala sa atin. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, kasabay po ng ating serye no, na ating pinag-aaralan, patuloy tayong makikinig ng salita ng Diyos, tayong lahat na nandito sa sanctuary. Makinig tayo at tayo'y pagpapalain ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya tawagin natin ang mensahero ng Panginoon, walang iba, si Papa Tirso Joven. Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ, Jesus, the Son of the living God. Purihin ang Panginoon ngayon at pagpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karugtong ng serye nung nakarang linggo ang ating ipagpapatuloy. Ang serye natin, Daloy ng Biyaya o Flow of Grace. Daloy ng Biyaya o Flow of Grace. Pangalawang linggo ito ngayon. Grasya sa gitna ng kahinaan. Kapag ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa kabila ng sakit at limitasyon. Ang ating main text sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Ganito ang pagkasabi sa wikang Tagalog. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon. Naalisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ang ating mga supporting teksto sa Romans chapter 8 verse 28 ng Romans. Ganon din sa Isaiah chapter 40 verse 29. And then Philippians chapter 4 verse 13. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid namin kay Kristo. Kumusta na po kayo? Saan man kayo naroon ay binabati po namin kayo. Rhythm of Grace, Fellowship. Narito tayo ngayon sa Grand Riverside Subdivision. Kumusta na po ang buhay ninyo ngayon? Hallelujah. May tanong ako. Sino dito ang may pinagdadaanan ngayon
na sana mawala na lang. Problema sa pera, kahit sa katawan, emotional pain, relasyon na hindi maayos. At kung magiging honest tayo, may mga bagay sa buhay natin na matagal na nating ipinagdarasal, pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Di ba? Natural na sa atin yan. Kahit na tayo naglilingkod sa Panginoon, talagang may mga kahilingan tayo na kumisan, hindi natin matanggap kaagad. Sabi natin, Lord, bakit hindi mo pa inaalis? O basahin natin, minsan pa, 2 Corinthians, chapter 12, verse 7. Si Pablo ito. Binigyan ako ng tinik sa laman. Si Pablo, isang apostol. Ginagamit ng Diyos. Pero may tinik sa laman. Hindi sinabi kung ano iyon. Pero malinaw, may kahinaan siya. May sakit. May struggle na hindi nawawala. Mga kapatid ko kay Kristo, ngayong hapon, 3 punto ang ibabahagi ko naman sa inyo. 3 punto sa ating serye, Daloy ng Grasya. Unang punto, may mga bagay na hindi agad inaalis ng Diyos. Tingnan natin sa 2 Corinthians 12:8. 3 beses kong ipinakiusap sa Panginoon na alisin ito. Si Pablo ay nanalangin. Hindi lang isang beses, paulit-ulit. Pero hindi agad inalis ng Diyos ang sakit niya o ang kanyang kahinaan. Katotohanan, hindi lahat ng ipinagdarasal natin ay agad sinasagot ng oo. Hindi pa. Hindi ito. O may mas malalim akong ginagawa. Practical na halimbawa. May sakit na hindi gumagaling. May problema na paulit-ulit. May relasyon na hindi naayos. At ang pakiramdam mo, Lord, bakit ako? Pero minsan, hindi tinatanggal ng Diyos ang problema dahil may ginagawa siya sa puso natin. God is good all the time. At hindi siya nagbabago. Magtiwala lang sa kanyang kabutihan. Yan dapat natin gawin. Tingnan natin sa Romans chapter 8, verse 28. Alam natin, sa lahat ng bagay, ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yan ang unang punto. Pangalawang punto. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating kahinaan. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating kahinaan. Pag mahina tayo pala, kailangan ang biyaya ng Diyos. Tingnan natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sapat sa iyo ang aking biyaya. Hindi sinabi ng Diyos, aalisin ko yan. Ang sabi niya, sapat ang biyaya ko. Katotohanan, ang grasya ng Diyos ay hindi lang para sa kasalanan. Ito ay para sa kahinaan.
Kapag mahina ka, may lakas ang Diyos. Kapag pagod ka, may pahinga ang Diyos. Kapag hindi mo kaya, siya ang kikilos. Practical na halimbawa, magulang na pagod na, pero tuloy pa rin. Worker, naubos na. Pero nagpapatuloy. Taong nasasaktan, pero hindi sumusuko. Hindi dahil malakas na, kundi dahil may dumadaloy na biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa Diyos nagbumula ang kalakasan ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Sa Isaiah chapter 40, verse 29, ang mahina't mga napapagod ay Kanyang pinalalakas. Yan ang pangalawang punto. Pangatlong punto. Sa kahinaan, lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Sa 2 Corinthians pa rin, chapter 12, verse 9, ang kapangyarihan ko ay nagiging ganap sa kahinaan. Ito ang baliktad na prinsipyo ng Diyos. Sa mundo, kailangan malakas ka para magtagumpay. Sa Diyos, doon siya kumikilos kapag mahina ka. Purihin ang Panginoong Diyos. Katotohanan, kung palaging malakas ka, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Tama nga naman. Pero kapag umabot ka sa point na sinabi mo, Lord, hindi ko na kaya. Doon nagsisimula ang kanyang gawa. Practical na halimbawa, breakdown, breakthrough, failure, growth, weakness. Mga kapatid, ang daloy ng biyaya ng Diyos ay hindi lang sa magandang panahon. Dumadaloy ito sa kahinaan, sa sakit, at sa proseso. Mga kapatid ko kay Kristo, may naalaala ko. Nang ang sister wife ko ay nagkasakit noon, nagkaroon siya ng bukol, malapit sa masilang bahagi niya. Maliit lang yon. At ako naman, busy sa outreaches, alas gabi-gabi nag-outreach ako. At pagdating ko naman sa amin, talagang ang sister wife ko, pag ako'y manalangin, kasabay ko siya palagi. At ang deklarasyon namin, matutunaw ang bukol. Kasi, ang misis ko, may kapatid na matay sa kanser. Ibig sabihin, may lahing kanser sila. Kaya nung malaman ng doktor na may lahing kanser, ay talagang sabi, kanser yon. Hanggang sa, alam po ninyo, halos gabi-gabi pinapanalangin namin mag-asawa para matunaw. Subalit dumating ang punto, pag nagkakaroon ng menstruation ang sister wife ko, maraming dugo ang lumalabas sa kanya. Mahigit 1 taon. Sa kabila na gabi-gabi namin pinapanalangin, ang katunayan ko noon nung ako ay nag-outreach, nung nasa dating ministry, pag ako may ipipray over, talagang hindi muna ako nagkakain ng parasatiyan ko. Malimit fasting ako noon para tugunin. Yun ang paniwala namin mag-asawa. At naranasan ko yan.
Pero sa grasya ng Diyos, nandiyan ang biyaya. Kaya lang dahil lang sa lumang paniniwala namin. Ako ganon. Hindi ako makain maging sa outreach na pinupuntang ko para lamang i-pray over ko ang sister wife ko pagdating ko. Para ang bukol ay matuno katulad ng pagkakaisa namin ng misis ko. Matagal. Alam po ninyo, umabot 2 years. 2 years ang bukol sa halip na mawala, lalong lumaki. Lumaki at pag siya'y may menstruation, lalong ang dugo na buong buo lumalabas sa inurula. Yung malaking inurula, imagine ninyo, halos mapuno yun. Buong dugo. Kasi sabi ng doktor, yan ang sign ng cancer. Kasi sabi namin, paano, saan ang galing? Sabi, yan ang sign ng cancer. Sumalit, maniwala kayo sa hindi. Dahil lang sa grasya ng Diyos, dahil lang sa ginawa ni Kristo sa cross, dumating ang oras, hindi na kailangan. Sabi ng doktor, tinakbo ko sa ospital, sabi ng doktor, hindi mo kailangan pabukasan ito. Kasi ang daming dugo na lumalabas na sa kanya. Pag hindi mo kailangan, sabi, paupiran mo na, ipatanggal mo yung bukol. Pag hindi mo ipatanggal yan, pwede na maging sanhi ng kamatayan ng misis mo yan. O anong gusto mo? Sabi ko, Dok, kung yun ang kailangan operahan, papaoperahan ko. Pero Dok, ako'y naniniwala. Pagamat kayo nagsabi na cancer ngayon, may mga sinyalis na cancer. Sabi ko, Dok, paoperahan ko yan, pero ako'y naniniwala na ang misis ko ay wala ng cancer. Sa ngalan ni Jesus. Sa madaling salita, inoperahan. Naku, ang bukol malaki. Linagay sa gapon. Alam po ninyo, hating gabi, inindiksyon na siya ng pampatulog. Gumising siya mga 1:30 ng hapon. Pero yun, hating gabi, inindiksyon ng pampatulog, hindi siya nagising hanggang tanghali, wala. Mga 1:30, gumising siya, tapos siya sa operahan. Nung gumising siya, sabi sa akin, ano ba nangyari sa akin? Sabi ko, ka-opera mo lang. Tumayo siya. Sabi ko, huwag ka munang kikilos kasi sabi ng doktor, hindi ka pwede muna kumilos kasi katapos opera. Wala naman, sabi ng misis ko, wala naman ako na naramdaman na masama. Hanggang sa gusto ko, sabi ng misis, gusto ko, umuwi na tayo. Sabi ko, kaya kausapin ko ang doktor. Pinunta ko ang doktor. Dumating ang doktor. Gabi na. Sabi ko, Dok, gusto na umuwi ng misis ko, wala naman daw siya naramdaman. In-examine ng doktor, magulat po kayo. Nung in-examine ng doktor, yung mga launa inoperahan, katapos ng opera, nung in-examine ng doktor, inoperahan, parang 1 linggo na inoperahan. Sabi ng doktor, himala ito. Hilom na yung inopera namin. Magaling na. Yun ang grasya. Sa kabila na umabot mahigit 2 taon na panalangin namin, halos gabi-gabi, pinapanalangin namin, mag-asawa, hindi tumugon ang Panginoon. Hindi inalis sa halip. Lumaki ng lumaki hanggang sa dinurgo na siya. Subalit after 2 years, inoperahan, alam po ninyo, nung in-examine ng doktor, parang 1 linggo na ang pagkatapos ng operahan, sabi ng doktor, nung gabing yon, pwede na kayo lumabas. Alam mo ninyo, yung bukol na nakuha sa misis ko, linagay sa grapon. In-examine yon. Maniwala kayo.
sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Yung bukol na nakuha na malaki, nung examine ng mga doktor, sa Research Institute for Tropical Medicine sa Alabang ko po pinoperahan. Tinanong ka, doktor, Dok, ano pong resulta sa laman na nakuha sa katawang ng misis ko? Sabi ng doktor, alam mo, Mr. Robert, hindi cancer. Sabi ko, ano yon? Nung in-examine namin, sabi niya, yung dumi sa katawan natin, yung libag natin, naipon. At yun ang naging bukol niya. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Yun ang sinasabi ng ating, sa ating kahinaan, dumarating ang lakas, ang biyaya ng Diyos. Ano yung kahinaan? Sakit. Karamdaman. Kaya ipinintulot ng Diyos na magkasakit tayo. Kasi hindi tayo, kahit na tayo mananampalataya na mga anak na ng Diyos, hindi tayo exempted sa sakit. Hindi tayo exempted sa mga panghihina. Subalit katotohanan, pinatotohanan ko ngayon, yung cancer, may lahing cancer ng misis ko, at pinatunay mga doktor, cancer. Dinala ko sa PGH, sa Manila Doctors yun. Sinuri nila, sabi nila, cancer. Alam po ninyo, nung operahan, yung cancer naging libag. Purihin ng Panginoon. Ganun ang biyaya ng Diyos pag dumaloy. Bakit naging libag yung cancer? Dahil lang sa pagdaloy ng grasya ng Diyos. Ganun ang katotoo. Ang grasya ng Diyos. Minsan marahil, natatagalan. Pero magtiwala tayo sa Diyos, hindi sinungaling ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Buhay si Kristo sa pamagitan ng kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo. Dumating sa atin ang biyaya, ang grasya. Ang kailangan lamang natin, patuloy na magtiwala kay Jesus. Sabi ni Jesus, sa pamagitan ng kanyang mga sugat na tinamong sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sakit natin pinagaling na ni Jesus. Maging cancer. Sino mang may cancer sa inyo yan? Pag hindi kayo mag-alinlangan sa Panginoon, kung paano ginawa ni Kristo ang tunay na cancer na patunayan ng mga doktor sa misis ko, ginawa ng Diyos libag. Ganon katotoo pag dumaloy ang grasya ng Panginoon. Hallelujah. Si Pablo, pakinggan natin minsan pa ang teksto natin. Si Pablo, sa halip na magreklamo, di ba? May kahinaan siya, may sakit siya, nanghina siya. 3 beses siya ipinalangin sa Panginoon na alisin kasi preacher siya, apostol siya. Pag may sakit ang apostol, malaking sagabal sa pagpipreach yan. Kaya sabi ni Pablo, 3 beses ko hiningi sa Panginoon. Naisin ito. Para tuloy siya mag-preach. Subalit, napakinggan yung sagot? Ang sagot ng Panginoon? Si Pablo, sa halip na magreklamo, ipinagmalaki pa ang kahinaan niya. Bakit? Dahil doon niya nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang tanong ngayon, ano ang tinik mo? Ano ang bagay na gusto mong mawala? At paano kung sinasabi ng Diyos, hindi ko pa aalisin, pero sasamahan kita? Sa Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Hindi lamang ito kay Pablo ipinangako, maging sino man sa atin na sumasampalataya kay Jesus. Sino mang anak ng Diyos, ito'y pinapangako. Ikaw,
Nakaratay sa banig, ikaw dumaranas ng sakit. Ikaw dumaranas ng kahinaan. Pakinggan mo sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 13. Para sa ating lahat ito na nangihina, may problema, mga sakit. Sabi sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo magtatagumpay, hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating kabanalan, kundi dahilan sa pagdaloy ng grasya ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakagandang realization ni Pablo. Sa verse 10 ng ating teksto, pakinggan po ninyo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Purihin ng Panginoon. Kaya sino man sa mga nanghihina ngayon, sino man yung mga sakit karamdaman, kapatid, kaya ng Diyos ibigay lahat na kailangan mo. Ano ba sakit karamdaman mo kahit na? Katulad ng sakit ng misis ko, cancer. May lahing cancer ang misis ko. Subalit, pinatunayan ng Panginoon, pag sa kamatayan ni Kristo, sa kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo, alam po ninyo, napatunayan ko sa buhay ko yan, na pag ikaw pala may lahing cancer, pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, bilang Panginoon at sarili mo tagapagligtas, ang lahi mo sa pamilya mo na cancer, kung cancer, pinuputol ni Kristo na ating Panginoon. Napatunayan ko yan. Ang misis ko, namatay hindi sa cancer. 65 years old na siya namatay. Matanda na. Inihanda muna ng ating Panginoon ang aming tatlong anak. May mga asawa na siya, may mga pinagtapos muna. Ang tatlong anak namin ngayon may mga kanya-kanyang asawa. At itong Rhythm of Grace ay pinangunahan ito ng aking mga anak. Si Brother E.I., Sister Faith, na kanyang may bahay. Si Windy, si Noel. Anak ko yon, si Windy. Narito si Paring Lizer, katuwang namin. Si Paring Tani. Ito ay kaloob ng Diyos sa amin para patuloy tayong magpuri at magpasalamat. Para patunayan natin sa Panginoon na hindi siya nagbabago. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kapatid ko kay Kristo. Sino ka man, kung ang akala mo, parusa ng Diyos ang iyong kahinaan, ang iyong sakit, hindi totoo yan. Ipinintulot ng Diyos na magkasakit ka para maipagsigawan mo na si Jesus Christ ay ang ating tunay na dakilang manggagamot. Diba? Paano natin mapatunayan? Paano kung maisishare? Na nag-aalis ng cancer si Kristo. Kung hindi mo na magka-cancer ang misis ko. Kaya nagka-cancer ang misis ko. Para patunayan ko, ipagsigawan ko na si Jesus Christ ay nag-aalis ng cancer kahit na minana pa niya sa mga magulang niya. Sapagkat pag tinanggap mo si Jesus Christ, yung mana na kasamaan, mga sakit na minana nyo, pinuputol lang ni Jesus para patunayan na mahal tayo ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Tayo'y manalangin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpagaling mo sa kanser na sakit ng misis ko. Salamat, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Ang iyong kapangyarihan ay dumadaloy para mapatunayan namin na ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming Panginoon ang higit sa sapat sa aming mga pangailangan. Sa iyo, Jesus, ay walang imposible. Sa mga bagay na hindi namin naintindihan, turuan mo kaming magtiwala. Sa aming kahinaan, ipakita mo ang iyong kapangyarihan at hayaan mong maranasan namin ang tuloy-tuloy na daloy
ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Mga kapatid ko kay Kristo, saan man kayo naroon ngayon, gusto ko na abutin kayo ngayon ng biyaya ng Panginoon. Kung may sakit kayo, wala kayong sakit, pag dumaloy ang grasya ng Diyos na hindi kayo pagalingin ni Jesus. Ano man kainaan nyo, may pangako ang Diyos na pag tayo mahina, saka natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag mong indahin yung kahinaan mo, yung sakit mo, yung problema mo. Sapagkat ipinintulot ng Diyos yan para maranasan mo ngayong hapon ang kagilagilalas na kapangyarihan ni Jesus na ibinigay na niya sa kanyang anak. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong kalakasan. Nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya, sa iyong grasya. Sa kabila ng kami maraming pagkukulang. Marami kaming kasalanan. Subalit ang iyong pag-ibig, hindi nagkukulang. Tunay ang sinabi mo sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Lord, totoo na sino man sa aking mga kapatid, sino man sa amin ngayon na nakikinig sa mensaheng ito, mahal mo kami. Malayo man sila, sa iba't ibang bayan man, iba't ibang bansa man, pag sila'y nakikinig sa Word of God, sa iyong pangako, sa iyong biyaya, dalangin ko po na dumaloy ngayon ang iyong grasya. Dumaloy ngayon ang iyong ipinangako na biyaya. Sapagat kailangan ka, Panginoon, ng iyong bayan. Kailangan ka ng iyong anak. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagat hindi mo kami binibigo. Hindi mo kami iniwanan. Sa pangalan ng higit sa lahat ng pangalan ng aming Panginoon Kristo, ngayon pa man, ay dinideklara po namin, ang lahat na may sakit ay yun ang pinagagaling. Ang lahat na may problema, pangailangan ay yun tinutugon. Ang lahat ng hina ay pinalalakas mo na. Pinaghawakan namin na ang iyong kapangyarihan ay dumadaloy ngayon sa bawat kapatid ko na nakikinig ngayon sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus, binabalik na po namin sa papuri at pasalamat. To God be the highest glory and the mighty name of Jesus. Lahat magsabi ng Amen. God bless you all. Purihin ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, pagpapalang aming tinanggap sa inyong mensahe. Lord, salamat din po sa kagalingan ni Sister Rita Bunsay. Lord God, na inyong pinagaling. You are our restorer of health, Lord God. We're singing, Lord God, our songs to you. We give our heart to you, Lord God. This is our desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have. All I have within me, We give you praise, Lord. I give you praise. All that I adore is sing you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
Once again, this is my desire. This is my desire To honor you, to honor you, Lord, with Lord, with all my heart. I worship you. I worship you. all I have. All I have within me, I give you praise. I give you praise. So that All that I adore It's in you. is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your Lord, I give you way my in me. heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your Lord, I give way you my in me. heart. Lord, I give you my heart. Give me my soul. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, we give you our hearts. Lahat-lahat sa aming buhay. We entrust everything to you, Lord God, in good times and in bad. Sa mga sitwasyon na mahihirap, sa mga sitwasyon na hindi namin kaya, Panginoon. Salamat, bagamat mahirap, pinapatunayan ninyo sa amin kung gaano nyo kami minamahal. Lord, at sa aming pag-aali ng aming buhay sa inyo, ng aming puso't isipan, Lord, hiniling po namin ang pagpapaalala ng Banal na Espiritu sa lahat ng oras at pagkakataon. Lord, at inaangkin namin na mararanasan namin ang pagpapala, Panginoon, sa araw-araw na aming kailangan. Kaya sa iyo po namin niaalay ang bawat sandali. Lahat ng ito iniling namin sa matabis na pangalan ni Jesus, nag-aari noon at magpakailanman. Amen and amen. Amen. God bless us all. Salamat po sa lahat ng mga dumalo at pagpalain tayo ng Panginoon. We are a new creation. I am a new creation. I am a new creation. No more here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My life just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord, 'cause I will praise you, Lord, and I will sing for all that you have done. A joy that also lately, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation.
am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. I'll praise the Lord. And I will praise you, Lord. And I will praise you, Lord. And I will sing for all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord, and I will praise you, Lord, and I will sing for all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. Here in the grace. Here in the grace of God I stand. Here in the grace of God I stand. Amen. God bless us all at sumati ng pagpapala ng Diyos Ama na siya nagmamahal sa atin bilang isang tunay na magulang. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak, ating Panginoong Jesucristo, na buhay, na matay, at nabuhay na magmuli makalipas ng 3 araw. At sumati nawa ang pagpapala ng Espiritu Santo na lagi nating kasama araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all and see you next Sunday.